Hello and welcome everyone to the fifth episode of Relax, si Lord at ang mga santo ang bahala sa atin. This is JM and akalain ninyo nakakalimang episode na tayo in just this 1 week. 5 episodes na and we're on our way to our weekend edition by this coming Saturday. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras. Pero anyhow, we're very grateful enough sa lahat ng mga nakinig sa ating mga podcast episodes simula pa nung una hanggang sa ngayon. We're very much grateful for you, aming mga relaxers. Kaya, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang ikalimang episode o ikalimang pagtatanghal ng Relax. Si Lord at ang mga santo ang bahala sa atin. For the very first time in history, we will be going Filipino straight para sa episode na to. Yes. We will be going straight Filipino language. At ang mapapakinggan ninyo ay Filipino language ng mga pagbasa ngayong araw na ito ng Huwebes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Kaya samahan nyo kami sa mga susunod na minuto para pagnilayan natin ang mga pagbasa ngayong Huwebes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating unang pagpapahayag ay hango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Hebreo, Kabanata 3, talata 7 hanggang 14. Muli, ang ating unang pagpapahayag ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Hebreo, Kabanata 3, talata 7 hanggang 14. Pagpapahayag mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang iyong ulo, tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Dooy tinukso ako at sinubok ng iyong mga magulang, sabi ng Diyos. Ngayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon, kaya't kinapuotan ko ang lahing iyon. At sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw, hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang, hindi sila makakapasok at makakapamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon sa ating salmong tugunan ngayong araw na ito ay, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pakiulit po. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin.
Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Tugon, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng iyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa, ako'y tinuksot, doon ay sinubok ng iyong magulang. Bagamat nakita, aking ginawang silang nakinabang. Tugon, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila Israel, walang pakundangan at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpang di sila daratal sa lupang pangako aking inilaan. Tugon, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Aleluya, aleluya, ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, aleluya. Ngayon ay dadako na tayo sa ating ebanghelyo para sa araw na ito, at ito ay hango sa ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, talata 40 hanggang 45. Muli ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito ng Huwebes ng unang linggo sa karaniwang panahon ay hango sa ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, talata 40 hanggang 45. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagaling ninyo ako. Nabag si Jesus at tinipon niya. Hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalisyagan ni Jesus matapos ang ganitong maigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, magandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit, umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat, hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga relaxers, mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang simulan natin ang ating pagninilay ngayong araw na ito ng Huwebes ng unang linggo sa karaniwang panahon sa pamamagitan ng Paghahawan 2025, the Jubilee 2025, mga manlalakbay ng pag-asa, tinawag maging masugid na tanda ng pag-asa. Ang tanong ng karamihan, kung magkasakit tayo ng malubha, mawawalan ka ba ng pag-asa? Lalo na panahon ngayon ng Jubilee Year of Hope. Mawawalan ka ba ng pag-asa kung magkasakit ka ng lubha? Halimbawa, say for example,
Stage 3 na ang cancer mo. Tapos, iniisip mo kung mawawalan ka ba ng pag-asa? Ang sagot, lumapit kay Jesus ang isang may ketong ang nakiusap sa kanya, kung gusto mo, mapalilinis mo ako o mapapagaling mo ako. At pinagaling siya ni Jesus. Kaya ang isa pang tanong, masasabi mo rin ba kay Jesus ang pakiusap ng ketongin? Gaano man kabigat ang sakit natin o ng ating mga kapamilya, lumapit tayo sa Diyos, gayahin natin ang taong may ketong na may kababaang loob na nakiusap kay Jesus. Napakasimple, ngunit makabuluhan ang naging reflection ngayong araw na ito. Tuktungan natin ito sa pamamagitan ng pagninilay ni Reynald Perez. Ang ebanghelyo ngayon ay ang pagtatakbo ni Jesus sa isang ketongin. Ang kultura dati ng mga Israelita ay umiwas sa mga taong may ketong sa kanilang balat upang hindi sila mahawa nito. Kasi, noong mga unang panahon, kapag may ketong ka, iiwas yan kasi tinuturing nila na yung isang may ketong ay marumi. Subalit itong ketongin ay mismong lumapit kay Jesus upang humiling kay Kristo. Siguro napagtanto niya na si Jesus ay ang Mesiyas at kahit pinagbabawalang siyang lumapit ayon sa kinaugalian, lumapit pa rin siya sa kanya upang hiling na siya'y mapalinis. At mula sa bibig ni Jesus na mahabag at malasakit ay winika ng paglinis ng kanyang balat. Kahit pinagbawalan nito na huwag ipaalam sa ibang tao ang nangyari, patuloy na pinahayag ng lalaki ang kagandang loob ng kababalaghang ito. Makikita natin sa kwento ang dakilang awa ng Diyos na ipinahayag sa katauhan ni Jesucristo. At natunghayan ng ketongin ang kanyang pananampalataya kay Kristo na siya'y magpapagaling. Siguro sa ating buhay ay may mga taong itinuturing na mga ketongin ng lipunan. Ito'y siguro mga taong iniiwasan natin o kaya di natin pinapansin. Subalit ang mga kasulatan ay malinaw na patuloy na dinidinig ng Diyos ang mga panaghoy ng mga mahihirap at nangangailangan. Kaya ipinaalala sa atin ng unang pagpapahayag na hango sa sulat sa mga Hebreo, Kabanata 3, talata 14 hanggang Kabanata 3, talata 7 hanggang 14, at sa salmong tugunan na ang tugon ay, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin, na narinig natin mula sa ating mga tenga, na isa puso natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya, katulad ni Kristo, nawa ipakita natin ang ating habag at malasakit sa isa't isa. Lalong-lalo ang mga taong niyuyurakan at hindi binibigyan ng masyadong pansin. Yan ang pinakang refleksyon ni Richard ni Reynald Perez hango sa awit at papuri. Kaya't manalangin tayo ngayon na tayo ay pagilingin sa ating sakit, lalo na kung meron kang malubhang sakit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, patawarin ninyo kami kung magduda kami sa inyong kakayahan
na pagalingin ang aming sakit. Panginoon, kami po napupuri sa iyong labis sa pagmamahal sa pinagkakalob mo sa amin na puso mapagmahal, maunawain at matulungin sa kapwa. Samot dalangin namin ito sa iyo, Panginoong Hesukristo. Kami ay patuloy mong gawing instrumento sa patulong ng aking Panginoon. Patawad sa mga pagkakataong di namin binibigyan pansin ang mataong lumalapit at namamalimos sa amin. Patawad na sa halip na sila ay tulungan ay nag-isip pa ako na kami ng di maganda sa kanila tulad ng salo sa lipunan, tamad at mga paralitiko. Turuan ninyo kami maging tulad mo na ang habang na pinairal sa kabila ng pandidirin ng iba sa kitongin. Tunay nga, Panginoon, na puspos ka ng habag sapagkat tulad namin na isang marumi rin, ay handa mo pa rin yakapin at ipadama ang iyong habag at pagmamahal. Dalangin namin na magawa naming makaroon din kami ng habag tulad sa iyo at may bahagi sa iba ang pagmamahal na nagmumula sa iyo. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, yung hindi namin pagbibigay ng tulong sa taong humihingi nito, yung pagbabaliwala namin sa damdamin ng aming kapwa, patawad po, Panginoon. Sa kabila ng lahat, hindi ninyo pa rin kami pinababayaan. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang patuloy ninyong pinagkakaloob at naway hangarin namin makapagbahagi rin sa aming kapwa at palagi naming hangarin na makagawa ng mga bagay na ikalulugod mo at makakatulong din sa amin sa mga taong nangangailangan kahit na sa maliit naming kakayahan. Naway, Panginoon, ipagkaloob mo na rin sa amin ang kagalingan namin sa aming mga karamdaman, katulad ng pagkakaloob mo ng kagalingan sa mga taong may sakit, katulad sa isang kitongin at ng iba pa na humihingi ng kagalingan mula sa iyo. Kami taos puso na nananalig na ipagkakaloob mo din sa amin ang kagalingan namin sa lahat ng aming karamdaman at sa lahat ng mga taong pinahihirapan din ng karamdaman tulad namin. Ang lahat ng ito ay itinataas po namin sa pangalan ni Jesus na may pasasalamat. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At dyan po nagwawakas ang ating ikalimang pagtatanghal ng relax. Si Lord at ang mga santo ang bahala sa atin. Ito po si JM na lagi nagpapaalala na huwag tayong mawala ng pag-asa. Manalig tayo sa Diyos upang iligtas tayo at pagalingin sa ating karamdaman. Magandang araw po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng buong may kapal sa buong maghapon. Ngayong hapon hanggang sa tayo'y matulog. God bless.